As remain standing para po sa ating declaration of faith. Today, I will listen to God's word. It empowers me by instructions and corrections, giving me the strength to take the right direction and lead me deeper into the path of godliness. It was sent so I may be complete and equipped to every good work, serve men and to glorify God. Once again, Panginoon, kami po ay natupuri ko papasalamat, dinanakila namin, Lord, ang iyong pangalan, Panginoon ko. Salamat po, Lord, sa umagang ito na pinagkaloob mo sa bawat isa. Salamat sa panibagong araw, Panginoon ko, na binigay mo po sa amin, Lord God. Salamat, Panginoon ko, sa pagkakataon, Panginoon, na patuloy, Lord God, na ikaw ay aming makilala, Panginoon, at mapapurihan, Lord God. Dalangin namin, Panginoon, na buksan mo ang aming mga puso at isipan sa umagang ito, Lord God, na naway matanggap namin, Panginoon, ang iyong mga salita na inihanda sa umagang ito, Lord God. At sa iyong lingkod, Panginoon, na gagamitin mo, Lord God, itago mo nga po siya sa iyong likuran, Panginoon. Tanging ikaw lang po ang maihayag sa umagang ito, Lord God. Tunay na wala siyang magagawa kung wala po ang pagsama mo, kung wala ang tulong mo, Lord God. Sa iyo po, Panginoon ko, pinakamatas sa papuri, pagdakil at paglulahati sa pangalan niya ng Jesus. Amen. Amen. Isang mapagpalang umaga po, mga kapatid. Batiin natin ang ating mga katabi. Blessed morning! So, sa mga second timer na ngayon, welcome po ulit sa gawain ng Panginoon. So, may tanong ako, mga kapatid. Walang chocolate. Sino po dito ang empleyado ng NXT? Pakitaas na po ng kamay. How about yung employees ng OSE? Wala po, OSE. Ang empleyado ng ASE? Parang nahihiya kung magkakas mga ASE employees. At yung mga empleyado ng mga family business, so I believe yung mga kalalakihan po natin, So mga kapatid, bago tayo natanggap sa mga mga kumpanya na pinagtatrabahuhan po natin, di ba tayo ay nag-apply? Right? So nagpasa tayo ng mga credentials, tama? So, nung i-hire tayo ng ating mga employer, natural na may expectations yung employer natin sa atin. So, ano yung ini-expect once you hire? Siyempre, gagawin mo kung ano yung trabaho mo. Gagawin mo at tatapusin mo kung ano yung trabaho mo. Tatapusin mo yung buong kontrata mo, tama? Hindi tayo mag-breach contract. So, mga kapatid, bakit ko na itanong ang mga bagay na ito? Ano nga po ulit ang team natin ngayong buong taon? Hallelujah. And our key verse for this month is matatagpo natin sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Pakibasa ko. So mga kapatid, bilang manggagawa ng bawat kumpanya na pinagtatrabahuan natin, may expectation sa atin ng ating mga boss. Ganon din mga kapatid bilang manggagawa ng Panginoon. Dito po sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, ito po ay sulat ni Apostol Paul kay Timothy. Sino ba dito yung bata pa? So si Timothy, he was a young disciple back then. Ano po? So ngayon, si Paul urges Timothy na tingnan yung sarili niya bilang isang manggagawa na palaging ninanais na ma-please ang Panginoon. So, sino na dito ay tumatayo sa Lord? Sino dito nagnanais na tumayo sa Lord balang araw? Near future. Amen. Diba? So, mga kapatid, any worker or servant should desire
to satisfy the expectations of his or her boss or master. Sino bang master natin, mga kapatid, mga kamanggagawa? Sino ang ating master? The Lord. So dito, mga kapatid, may tatlong bagay na nais ituro ng Panginoon sa umaga nito. Mula sa sulat ni Apostol Paul kay Timothy. So ano yung una? Be a good worker of God. Siyempre yun ang number 1, di ba? Sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 4 sa Tagalog po, pakibasa nga mga kapatid. Ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. Tanong mga kapatid, ano ang pinagkakabalahan natin sa workplace natin? I believe, syempre, yung trabaho natin, di ba? Yung trabaho natin, ang ginagawa natin at ating pinagkakabalahan. Syempre, kasama na dyan yung alam natin yung mga segway, di ba? Dito mga kapatid, sabi, ang isang kawal daw ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pag-ibig. So, ibig sabihin mga kapatid, kung tayo ay lingkod ng Panginoon, dapat ang pinagkakaabalahan natin ay yung mga bagay na may kaugnayan sa pagiging servant natin. So, ano bang inaasahan ng Panginoon mula sa atin? Tanong sa 24 oras mo, kapatid. Ilang porsyento ang nabubugol natin para doon sa may kaugnayan sa pagiging servant natin sa Panginoon? So tayo lang po makakasagot mo. So kung nais natin na mabigyan ng kasiyahan ng ating master, gaya po dyan, yung soldier na yan, gusto niya mabigyan ng kasiyahan ng kanyang commander. Diba? So kung nais natin po mabigyan ng kasiyahan ng ating master, ang ating Panginoon, maging abala daw po tayo mga kapatid kung paano tayo magiging effective or good servant of God. Sabi po sa John chapter 4 verse 34, makibasa nga po. My food, said Jesus, is to do the will of him that sent me and finish his work. Sabi ng Panginoong Jesus dyan mga kapatid, my food is to do the will of him who sent me and to finish his work. Mga kapatid, mahalaga ba ang pagkain? Yes, it is essential for us to live. So, ibig sabihin din ng Panginoong Jesus, ganun na lamang po yung pagnanais ng Panginoon na mapagsilbihan, mapaglingkuran ang God the Father. Kasi sabi niya, my food is to do the will of Him who sent me. Mga kapatid, nawa ganun din po sa atin. Kung gaano ka-essential yung pagkain para sa isang tao, ay ganun din ka-essential sa ating mga Kristiyano ang gawin ng kalooban ng Panginoon. Lalo't higit sa ating mga lingkod niya. Gawin at tapusin kung ano yung pinapagawa ng Panginoon. Itong mga huling devotion natin, itong mga huling Bible study natin or connect group, itong mga huling Sunday service natin mga kapatid, na pag-usapan natin yung pagiging patatag natin, di ba? So, madali ba maglingkod sa Lord? Parang no comment. Ano yung sabihin ng silence nyo mga kapatid? Yes ba yan? Yes na yes. Ano po? Mahirap maglingkod sa Panginoon mga kapatid. Pero, nawagan po palagi yung hangarin natin. Yung kapag silbihan ng ating Panginoon at magawa ang kanyang kalooban. Sa 1 Corinthians chapter 15 verses 9 to 10, for I am the least of the apostles and do not even deserve to be called an apostle because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am.
And His grace to me was not without effect. No, I worked harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. Mga kapatid, sino yung nagsasalita dito? Si Apostol Paul. Sabi ni Apostol Paul, itinuturing niya yung sarili niya na pinakaaba sa lahat ng mga apostol. Sabi niya, hindi nga raw po siya karapat-dapat na tawaging apostol. Bakit? Because he persecuted the church of God. Kapatid, naniniwala ba tayo pinili tayo ng Panginoon? Amen. Amen. Si Apostol Paul, pinili siya ng Lord para maglingkod sa Kanya. Sino yung sinabihan niya, napuntahan mo siya? Kasi papakilala niya sa mga hintil ang pangalan ko. Sino ninutusan ng Lord doon? Yes, si Ananias, diba? So mga kapatid, ibig sabihin, kahit gano'n yung past ni Apostol Paul, ginamit siya, pinili siya ng Panginoon. Kapatid, naitanong mo rin ba sa sarili mo or sa Lord, Lord, ba't ako? Ay, hindi ka paniki, ha? Lord, bakit ako? Mga kapatid, bilang naglilingkod na po sa Panginoon, ang gusto po i-imply nito is, manatili tayong mababandoon. Sabi dito ni Apostol Paul, but by the grace of God, I am what I am. And His grace to me was not without effect. Kahit itinuring ni Apostol Paul na, minsan ba ganun tayo mga kapatid, ganun yung thinking natin, Lord, bakit naman parang ako na lang yung laging pagod? Parang buo na lang yata ang buwan. Every Sunday, ang dami ko. Alam mo yun, kung hindi ka preacher, worship leader ka, kung hindi ka worship leader, sa dance at tambourine ka, yung parang, Lord, ako yata yung pinaka nagpapagal. Yeah? Parang ganito yung sinabi ng Apostol Paul eh. No, I work harder than all of them. Sa palagay niya, gano'n siya. Diba? Siya yung pinaka nagpapagal na apostol ng Panginoon. Pero anong sabi niya? Yet not I, but the grace of God that was with me. Mga kapatid, patuloy nating alalahanin that only by the grace of God, kaya po tayo nakakatayo. You consider yourself a good worker of God, remember always that it always only by the grace of God. Kaya po natin nagagawa ang lahat ng pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. So 1 Timothy chapter 4 verse 12. Don't let anyone think less of you because you are young. Be an example to all believers in what you say, in the way you live, in your love, your faith, and your purity. Sino nga ulit dito ang bata pa? Amen. Bata pa, by age, literally, or yung bago pa lang naman ng palataya. So mga kapatid, ang sabi ni Apostol Paul kay Timothy, huwag mong hayaan na maliitin ka ng iba dahil ikaw ay bata pa. Or ikaw ay baguhan. Diba? Ano yung gusto ni Apostol Paul na gawin ni Timothy? Be an example to all believers in what you say, in the way you live, in your love, your faith, and your purity. Mga kapatid, hindi ito patagalan ng pagiging Kristiyano. Hindi paramihan ng alam sa Bible. Hindi paramihan ng Bible memory verses. Kasi marami, di ba? Di ba? Kung di ano mga kapatid, ano yung pinaka-importante? Our transformed lives. Hindi ba? Sis Glenda, hindi nga. Ikaw ba yung nagsasalita? Totoo, ikaw yung nagsasalita. Look who's talking. Bakit? Kasi,
iba ka nang magsalita na yun, di ba? Iba na yung the way you speak. Tol, tara dun, sa kainan. Dun sa jugs-jugs. Sabi ni brother, Tol, pass na ako, graduate na ako dyan. So, bakit? Because in the way you live, iba na rin. At hindi lang doon mga kapatid, in your love, in your faith, and in your purity. Ganun ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin mga kapatid, lalo higit sa naglilingkod na po sa Kanya. In Colossians chapter 3 verse 23, work willingly at whatever you do as though you were working for the Lord rather than for people. Tanong ulit, paano natin itinuturing ang paglilingkod natin sa Panginoon? Burden po ba? Praise God, umiiling. Burden or it's a privilege? Isang pribilehiyo na mapaglingkuran ng ating Panginoon, mga kapatid. Ang sabi, work willingly at whatever you do. Ang lagi natin isipin na ang pinaglilingkuran po natin ay ang Diyos. Ang Panginoon, ang hari ng mga hari. Rather than for people. Kaya mga kapatid, paano natin pinaglilingkuran ang Lord? Diba? King of Kings, Lord of Lords, God of Gods. And secondly, ano pong sabi ni Apostle Paul kay Timothy? Be the one who does not need to be ashamed. Sabihin mo sa tabi mo, dapat pala walang hiya ka. In what sense, mga kapatid? In what way, mga kapatid? Sabi, be the one who does not need to be ashamed. Ano sabi sa Romans chapter 1 verse 16? Mga kapatid, naranasan po ba natin na mahiya tayo nang mag-share? Mag-share ng gospel sa mga katrabaho natin, sa mga kamag-anak natin, sa mga kaibigan natin. Sabi po dyan ni Apostle Paul, for I am not ashamed of this good news about Christ. Bakit hindi kailangan kang mahiya? Because it is the power of God at work. Yung ipapahayag mo, yan yung kikilos doon sa sessionan mo. Hindi naman ikaw eh. Hindi naman tayo yung mag-convert, mga kapatid. Hindi naman tayo magbabago doon sa taong sessionan natin, kundi ang Panginoon. Yung gospel is the power of God at work, saving everyone who believes. Bakit saving? Kasi may distraction. May eternal death na naghihintay sa mga hindi na nanampalataya sa Panginoon Jesus. So mga kapatid, yung shesheran mo, ililigtas mo siya. You're doing your part para maligtas siya. Gusto ba natin mga kapatid tayo lang ang ligtas? Gusto ba natin mga kapatid tayo lang yung mga kapiling ng Panginoon sa kanyang kaharian? I believe hindi po yun yung gusto natin. And sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verses 3 to 4, I pass on to you what was most important and what had always been passed on to me. This is the gospel. Christ died for our sins. Just as the scripture said. The scripture said, He was buried and He was raised from the dead on the third day. Kapatid, nasaksihan ba natin ito? Hindi pa tayo buhay nun eh. Hindi po ba? Pero naniniwala tayo
kahit nananampalataya tayo na ito ay nangyari. At dahil po doon, we are saved. So ito rin po ang ninanais ng Panginoon na ibahagi natin ng walang hiya-hiya sa iba. Bakit tayo nahihiya? Takot tayong ma-reject? Diba? Takot tayong tanggihan eh. Na? Niyaya ko na siya isang beses eh. Grabe yung hiling niya. Grabe, pipitan na yung leg niya sa kahiling niya. Tapos ayaw mo nang subukan ulit, no? Pero ang Holy Spirit, ang Lord, grabe yung pag-ano sa'yo. Invite mo yan. Lord, ayaw mo nga, kasi nga tumanggi na yan. Invite mo yan. Di ba? Paulit-ulit. Hindi ka tinitigilan. Hanggang, invite ko na nga ulit, kahit hindi ko alam kung ano sasagot niya. Diba? So mga kapatid, let us be the one who does not need to be ashamed. Sabi ng Lord sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, pakibasa po ng malakas. Sapagkat ang Espiritu ng ibigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaan ng loob, kundi Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pag-ibig sa sarili. So mga kapatid, yung ibinigay na Spirit sa atin ng Lord, hindi po yung spirit of fear and timidity. Siyempre natural naman na medyo mahiya tayo, di ba? Lalo na kung hindi tayo sanay na magsalita or umawit or sumayaw sa harap ng maraming tao, mga kapatid. So sino ba dito hindi nakakaramdam ng kaba? Akala niyo ba mga sitting ministry? For the meantime lang yan. Akala niyo ba mga taga-upo muna sa mga panahon ito, mga taga-butas ng bangko, hindi kinakabahan yung mga tumatayo dito sa unahan? Bakit kinakabahan tayo mga kapatid? Bakit magalak pa nga tayo pag kinakabahan tayo? Kasi hindi tayo nanana sa sarili nating kakayahan, sa sarili nating kaalaman. Kasi we recognize na kailangan natin ang pagsama ng Lord, ang kanyang tulong. Hindi po ba mga kapatid? Amen ba? Yes. At mga kapatid, paalala God gave you the spirit of power, of love, and self-discipline. So mga kapatid, kung medyo manipis yung mukha natin, kapalan daw po natin pagdating sa pagpapagamit sa Lord. Natatawa kayo? Tama, di ba? Kasi yung confidence natin, hindi on our own, kundi sa Panginoon. Di ba mayayabang pa nga tayo pagdating dyan sa labas? Ano mga pinagagawa natin dyan sa labas? Na punong-puno tayo ng kayabangan, na makakapal ang mukha natin. How much more pagpagamit sa Lord? Huwag tayong mahiya, mga kapatid. So 2 Timothy chapter 1 verses 11 to 12, and God chose me to be a preacher, an apostle, and a teacher of His good news. This is why I am suffering here in prison, but I am not ashamed of it. For I know the one in whom I trust, and I am sure that He is able to guard what I have entrusted to Him until the day of His return. Sino mga kapatid sa inyo ang simula nung naging Kristiyano, kumonti na yung kaibigan? Ayoko na sumama kay Sis Sarah. Babasahan lang ako niya ng Bible. Ay, hindi mo na mayayayaya sa video. Okay, house. Hindi na. Malabo na. Kaya huwag ka na umasa. Mga kapatid, dito si Apostol Paul, ilang beses siyang nakulong. Ilang beses siyang nahagupit. Ilang beses siyang pinahirapan. So, ikinahiya ba niya yung sinapit niya dahil sa pagsunod sa Panginoon?
Sabi niya, I am not ashamed of it. Dahil alam niya, for I know the one whom I trust. Yung circle of friends mo dati, sigurado ka ba na mapagkakatiwalaan sila? Hindi ko naman sila sinisiraan sa inyo. Ang ibig ko lang sabihin ay, mga kapatid, hindi gaya ng ating Panginoon na tunay na mapagkakatiwalaan. Hindi po ba? Tunay na hindi tayo iiwan anuman ang mangyari. Hindi tayo pababayaan. Tapat siya sa kanyang mga pangako. And thirdly, be the one who correctly explains the word of truth. Sabi po sa 1 Timothy chapter 4 verse 16, keep a close watch on how you live and on your teaching. Stay true to what is right for the sake of your own salvation and the salvation of those who hear you. So sino na po nakaranas na mag-share ng word ng Lord? I believe mga kapatid, hindi lang po yung mga preacher dito, kundi bawat isa sa atin. Naranasan na natin mag-share or mag-preach sa ibang tao. Mga kapatid, ang nais ng Panginoon, we practice what we preach. Gawin po natin kung ano yung tinuturo natin. Diba? Sabi po, bantayan daw natin mabuti on how we live at dun sa mga turuan na ibinabahagi natin. Kaya mga kapatid, hindi madali ang mag-share ng word ng Lord. Hindi madali ang tumayo po dito. Naniniwala po ba tayo na with a great accountability ang pag-share ng salita ng Panginoon? Yes. Pananagutan namin or pananagutan natin lahat kung ano yung mga itinuturo natin sa iba. Kasi sabi po dyan, stay true to what is right for the sake of your own salvation and the salvation of those who hear you. Kasi pwede sa mga sinasabi natin mga kapatid, maka-istanbul tayo or makatulong tayo sa paglago ng mga nakikinig sa atin. Kaya po, be the one who correctly explains the word of truth. Sabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 14, through the power of the Holy Spirit who lives within us, carefully guard the precious truth that has been entrusted to you. So guard carefully the precious truth. Yung katotohanan po na pinagkatiwala sa atin. Let us carefully guard it. Kasama na rin po mga kapatid, sinasabi sa Ephesians chapter 4 verse 29, ano pong sabi doon? Pakibasa nga po. So ganito na ba tayo mga kapatid? Iniingat-ingatan na natin lahat ng mamumutawi sa ating mga labi. Yung kaya na natin pigilan. Diba? Yung dati expression mo na yung pagmumura. So praise God na yun, hindi na. Iba na yung expression mo. Praise the Lord na yung expression. Mga kapatid mo. Ang sabi po dito, don't use foul or abusive language. Let everything you say be good and helpful. So that the words you will be an encouragement daw po sa mga nakakarinig sa atin. So mga kapatid, pag medyo, alam naman natin yun, hindi-discern naman natin yun, naisip naman natin, hindi ba malalaki na tayo? Yung matatanda na tayo mga kapatid sa pananampalataya. So alam na natin na kung ang bibig kasi ng ating mga bibig ay hindi makakatulong, por favor, huwag na natin bigkasin. Pero kung ito ay makaka-encourage po ng iba, say it. Hindi po ba? Nakaka-amaze naman kung paano na siya magsalita ngayon. Nagpapatunay lang na punong
ng salita ng Panginoon. Kasi kung ano daw po yung binibigas ng labi natin, it abounds from what? From our heart. At sabi po sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2, now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. Sabihin mo sa katabi mo, sabi ng Lord, manatili ka raw tapat. Mga kapatid, sabi po natin kanina, isang pribilehiyo na makapaglingkod sa Panginoon. Bakit ka mga kapatid? Gaano karaming tao meron ang mundong ito? Gaano karami? Minsan ba mga kapatid, habang naglalakad tayo dyan, naisip ba natin? Or pag tayo ay mag-isa lang sa room natin, sabihin natin, naisip po ba natin kung gaano karaming meron tao sa mundo, gaano karaming bilang? Tapos sabihin mo, Lord, I am so privileged. You've chosen na maglingkod sa'yo. Kaya huwag na natin siyang questionin, ha? Lord, ba't ako? Diba? We are given a trust na ang ninanais ng Lord, yung mapatunayan na tayo'y tapat at tayo'y madatnan niyang nananatiling tapat. Sabi sa John 17 verse 17, make them holy by your truth, teach them your word, which is true. So, ano daw po yung mga katotohanan na sinasabi? Narito lahat. So, sinasabi ng iba na, maniniwala ka ba sa isang aklat na tao lang ang nagsulat? Mga tao lang nagsulat. Mga kapatid, hindi magagawa ng mga taong yun ang magsulat ng salita ng Panginoon kung hindi sila kinasihan ng banal na Espiritu. Diba? Gaano yung gap ng prophecy about Jesus Christ hanggang sa siya ipangalan. How amazing it is. At huwag na rin po tayo magtaka kung meron din mga taong hindi naniniwala. Kasi ang spiritual na bagay ay hindi kaya unawain ng walang Espiritu ng Diyos. So you are privileged that you chosen by our God. Mapalad tayo mga kapatid dahil ipinahayag ng Panginoon sa atin ang katotohanan. Sabi sa 3 John chapter 1 verse 4, I could have no greater joy than to hear that my children are following the truth. Napakasarap pakinggan ito mula sa Panginoon. Diba? Naggrabe yung kagalakan niya kapag narinig niya na ang kanyang mga anak ay sumusunod sa katotohanan. So let us all follow the truth. Let us be the one or the good worker of God, the one who does not need to be ashamed, and the one who correctly explains the word of truth. Sabi po mga kapatid, at isang daw pong servant is not free to do what he wants when he wants to do it, but must always do the will of his master. And our master is our God. So we long to do God's will, no matter what the cost. No matter the cost. Tama ba mga kapatid? Tama po ba mga servant ng Panginoon? Na kahit ano po yung kapalit, gagawin pa rin natin yung kalooban ng Lord. Sabi po, we live our lives attentive to His voice and our desires or the desires of our life. So mga kapatid, nawa galing po tayong klaseng lingkod ng Panginoon. And
approved worker of God. Sa conclusion po, sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, basahin po muli natin, work hard so you can present yourself to God and receive His approval. Be a good worker, one who does not need to be ashamed and who correctly explains the word. Let us bow our heads and let us pray. Our Heavenly Father, Lord, we continue to praise you, to glorify you, to exalt your name on high, Panginoon. Tuloy nga, Lord God, na ikaw, Panginoon, ang Diyos na nagbibigay sa amin ng katotohanan, Lord God. Nagpapahayag sa amin ng katotohanan, Lord God, tungkol sa iyong mga salita, Lord God. Salamat, Panginoon ko, sa umagang ito. Salamat sa iyong mga salita na naihayag, Lord God. Tunay nga po, Panginoon, na naniniwala kami, Lord God, na ito yung mga nais mo mula sa amin na yung mga likod, Lord God. Lord, tulungan mo po kami, Panginoon, sa bawat araw ng aming mga buhay, Panginoon. We will always be a good worker of yours, Panginoon. Patuloy, Lord God, na nanaisin namin na masunod ang kalooban mo, na naisin namin na magawa at matapos ang mga ipinapagawa mo, Panginoon. Lord, kailanman hindi po kami mahihiya na i-share sa iba ang mabuting balita, Panginoon. Dahil ito, Lord God, ang iyong kapangyarihan na siyang magliligtas sa lahat ng mga maniniwala, sa lahat ng mga mananampalataya, Panginoon. At Lord, salamat din, Panginoon, sa pagpapaalala, Lord God, na we should explain the truth correctly, Panginoon. Your word is the truth, Panginoon. Kaya, Lord, dalangin namin, Panginoon, na patuloy na nawa lahat ng aming mga natutunan, Panginoon, sa bawat pagkakataon na binibigay mo sa amin, Lord God, sa bawat pagtuturo mo, Panginoon, sa bawat pagtutuwid mo, Lord God, sa bawat pagpatatag mo sa amin, Panginoon. Patuloy, Lord God, na matanggap namin, Panginoon, ang lahat ng mga yun, Panginoon. At tulungan mo kami, Panginoon, na may isa pang buhay ang lahat ng aming mga natutunan, Lord God. Salamat, Panginoon. Maraming salamat at truly, Panginoon, isang pribilehiyo na ikaw ay makilala, isang pribilehiyo na ikaw ay mapaglingkuran, Lord God. Dalangin namin na tulungan mo kami na madagdag mo na nananatiling tapat sa iyo, Lord God. Tulungan mo kami magawa at matapos all your will and purpose in our lives, O Lord. Thank you, Lord. Salamat sa buhay ng mga kapatid ko na narito, Panginoon. Naglaan ang kanilang mga oras, Panginoon, para mas makilala ka, Lord God. Tunay nga, Lord God, na hindi sayang ang lahat ng kanilang mga inilaang oras sa iyo, Panginoon. Dahil nabigyan ka namin ng kasiyahan, Panginoon, nabigyan ka namin ng kaluguran sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa walang hanggan mong pag-ibig sa amin. Thank you sa lahat ng pagpapala mo, Panginoon. Dalangin namin ang patuloy mong pagpapala sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay, hindi lang sa buhay namin, kundi maging ng aming mga pamilya, Panginoon. Salamat, Lord God. Truly, you are living God. Ikaw lang po ang marapat namin papurihan, dakilain, sambahin at paglingkuran. Sa iyo po pinakamataas na papuri, pagdakil at paglulahad sa pangalan ng si Jesus. Amen. 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 Pinagpala po ba ang lahat? Sa salita pa lang ng Panginoon ay nabig-bless tayo kasi ito yung nagbibigay buhay sa atin sa paggamit natin bilang Kristiyano. At nililwelcome pa namin si Mia Day Mercado. Welcome sa pagkain na Panginoon. Hindi yung una ko kasi ito yung umpisa at sa paglilingkod mo sa Panginoon, sa pagsisip mo po sa Panginoon. Ang tinataas po namin is, hindi po yung church, hindi po yung pastor, kundi si Lord, si Jesus Christ, ang nag-iisang anak ni God the Father, na kung saan yung siya yung binigay sa atin upang iligtas tayo sa ating kasalanan. Siya yung binigay sa atin ng buhay na walang hanggan. So yun po, nawa ay patuloy na magsik sa Lord. At dalangin namin na maglingkod na rin sa Lord. Soon po. Ayun, thank you sa buhay. Ayun, punta naman tayo sa alarang makakinaman gawain. Tithes and offering na kinaman sa atin ng Lord. Sabi dyan sa Leviticus chapter 27 verse 30, ang ikasampung bahagi
ang lahat ng ani ay sa Panginoon. Isa ngayon kasi yung kinikita natin is pera. Ibig sabihin dyan ay kasampung bahagi ng lahat ng kinikita natin ay sa Panginoon. Sige na yung pinakamatay ng Lord, ibigay natin yung para sa Kanya. Kasi sabi nga, siya yung may-ari ng lahat ng mundo at ng langit. Siya yung nagbibigay sa atin ng buhay. Siya yung nagbibigay sa atin ng pagkain para manatili tayong buhay sa mundo nito. And lahat ay binigay, siya yung nagmamayari, siya yung may control ng lahat. Napakabuti ng Lord, diba? Gaano siya makapangyarihan. Kahapon nga, nung ipinalang ako ni Bunso, napakaganda ng view, ng creation ng Lord, diba? Na kung saan ang ganda ng mundo, ang ganda ng mundo na kung saan tayo ay tinira dito ng Lord para makita niya yung creation, yung makapangyarihan niya, yung wisdom niya, diba, kung gaano niya ginawa ang mundo, kung gaano niya ginawa ito para makita natin kung gaano kaganda, diba, kung gaano kaganda ang mundo na ating kinilihan ngayon. And yun nga yung kahapon din na kung saan din si Kuya Julius ay nag-ano sa amin, nagayang mag-Starbucks. May pinakita din siya nung gumala sila na napakaganda din ng dagat, na pinakita niya yung mundo. Sis, ang ganda ng pinuntahan namin. So, gano'n, di ba? Ang galing ng Lord, di ba? Na nagawa niya, di ba? Yung magandang view ng paano pa kaya sa langit, di ba? Napakaganda na hindi mo ma-explain. Sabi nga ni Paul, hindi niya ma-explain kung gaano kaganda ang langit dahil wala daw maliwanag na explanation na maikumpara niya dito sa mundo nito. So hindi pa ba natin naibigay para sa Panginoon? Diba? Na makapangyarihan ng Lord na kung saan pinuprovide niya ang lahat ng pangangailangan natin. Diba? Sabi nga sa Matthew chapter 6 verse 20, sabi niya, sa halip mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit kung saan walang insekto at dalawang na naninira at wala nakakapasok na magnanakaw. Ito sa langit, wala nakakapasok din na magnanakaw, walang insekto. Dito kasi sa mundo ito, kung mag-ipon tayo, may makakapasok na insekto, may magnanakaw. Pansinin yung mga mayaman, minsan wala sila peace of mind kasi natatakot sila baka yung kayamanan nila, biglang nanakaw, diba? Hindi man ibig sabihin ng Lord na hindi tayo mag-ipon for the future, na hindi tayo mag-ano ng bahay, ng diba, ng negosyo. Ang ibig lang naman sa Lord, ang ibig naman sabihin ng Lord is, huwag tayong more na parang sobrang ipon na tayo ng ipon sa mundo. Sa mundo ito, nakalimutan na natin siya. Nakalimutan na natin mag-ipon para sa atin, na magkaroon tayo ng kayamanan sa langit. At sabi nga ng Lord is, sabi niya, hindi rin naman ibig sabihin na pera lang ang hinihingi ng Lord, ay yung tayo sa pagkaring lang ang hinihingi niya, kundi yung mag-ipon ka na kayamanan sa langit, yung time mo para sa Panginoon, yung mag-serve ka sa Kanya, higit sa lahat, sabi nga kanina ni Sis Jenna is, i-share mo yung salita ng Lord sa lahat. Kasi isa din yun sa lahat ng mga tao. Kasi marami ngayon yung mga nawawala ng pag-asa dahil sa kahirapan ng mundo, di ba? Dahil sa kalupitan ng mundo, kailangan natin may share yung salita ng Panginoon para magkaroon sila ng pag-asa ulit, pag-asa sa buhay. Isa din yun na magbibigay tayo, na nag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. And hindi lang din yung sa pag-share ng Word of God, hindi yung sa time natin sa Panginoon, and then sa family natin, sa mga mahal natin sa buhay, bigyan din natin sila ng time na hindi natin alam yung pinagdaanan nila para may share din natin, matulungan din natin sila, ma-encourage natin sila, diba? Kung may pinagdaanan sila sa buhay. Kaya bigyan natin sila ng oras at hindi lang tayo puro din trabaho. And hindi lang sa time, kundi sa pagtulong din sa mga nangangailangan na kailangan din natin tumulong sa mga mahirap, yung alam mo sobrang nangangailangan talaga. Na isa din yan na nag-ipon ka ng kayamanan sa langit. Hindi lang ng pera ang ilan, kundi yung time mo, yung pagiging mabuti natin sa mundo nito, ay isa yan na tinuturing ng Lord na nakapag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. Nagagawa natin mabuti dahil ang Lord ay mabuti sa ating buhay dahil sa pagmamahal sa atin ng Lord. Kaya yun, lang mga kapatid, through the grace of the Lord, kaya tayo nabubuhay dito sa mundo ito. Ang mga bago po, hindi naman obligadong magbigay. Sa dito po, hindi po lahat inaano na magbigay ng pipilitin kang magbigay. Hindi. Ito lang po ay encouragement lang na
atin lahat ng gaano kabuti at gaano kadakila yung pagmamahal ng Panginoon sa ating buhay. Kaya ayun lang po, ating pong ipag-pray ang ating kaloob. Sa amin namin sa langit, Lord, na Diyos ng langit at ng lupa, ng makapangyarihan sa lahat, Lord, na makapangyarihan, Lord, yan kung saan hinigin mo kami ng buhay, Lord. Nandun yung good health ng bawat isa at nandun yung pagpapala ko malagi sa ating sa araw-araw, Lord, yan. Thank you sa patuloy na pag-iingat niyo po sa amin, sa paggabay, Lord, sa oras na nahihirapan, pagbibitan. Kayo ay aming nalalapitan, O God. Salamat po tayo. Salamat sa buhay ni Sis Jen, Lord God, na sana matuloy yung ginamit, Lord God, para sa inyong bahay panumbahan, Lord God, to share your word, Lord, upang ang lahat, Lord God, ay nandun na ma-encourage, Lord God, upang ang lahat, Lord God, ay mapaalala, Lord God, na ang iyong salita ay nalala at makapangyarihan sa lahat. Pray, Lord God, na hindi dalangin ng kanyang mga puso, Lord, na hiniling niya sa inyo at nawa ay sagutin mo ito, Lord God, na pinakalokan na pray, na patuloy mo ibigay sa kanya yung kapangyarihan na mula sa inyo, Lord. Holy Spirit na patuloy magturo sa kanya, Lord God, mag-lead sa kanya, Lord God. Pagpalain mo siya, Lord God, ng iyong pamilya na iyasa na sa Pilipinas, Lord God, at sa mga kapatid lang. As amin tayo sa pray, Lord God, we pray na kayong pumahalan nito, Lord God, na mag-secure nito, Lord God, para sa inyong glory, Lord God, para sa inyong maipanambahan, Lord God, sa lahat para sa inyong will and purpose. Kayo na po ang bumahala, Lord, mag-ingat, and we pray na rin po, Lord God, sa mga kapatid na nandito, Lord, at sa wala dito, we pray, patuloy po, ipaalala sa kanila kung gaano makapangyarihan at takila, kung gaano makabuti at kung gaano kalawak ang iyong pagmamahal, Lord God, sa amin, Lord God. And we thank you, Lord, na patuloy mo magbalahin ng mga kapatid na nandito, Lord, at sa wala dito. Siksik-liglig at umakapon na pagpapalan na nagmumula lamang po sa inyo, Lord. Patuloy mo kaming turuan at paalala sa inyo, Lord, and yung salitaan ay mas mahalaga, Lord God, kaysa mundo nito. And thank you, Lord, kasi pinalala po sa amin na pag-ipon namin ng kayamanan sa langit dahil doon, Lord, and insikto at magnanakaw, Lord God, na manguha, Lord God. And thank you, Lord, sa amin patuloy nandun, Lord, yung pagpapala mo sa amin. Physically, papas spiritually, Lord God, upang makapaglikod kami sa inyo ng kalugod-lugod, Lord, at holy para sa inyo, Lord God. And we thank you, Lord God, sa aming kampanya na pinapasukan namin na patuloy na ginamit mo, Lord God, bilang isin nito upang kami ay masahuran ng pagkaibigay namin sa inyo, Lord God, ang para sa inyo. Sa inyo, Lord God, we thank you, Lord, sa iyo, Lord, na kapangyarihan, kadakilaan, Lord God, in Jesus' name, amen.